Itong side po yun, hindi ako nagkakamali. Hindi ko nalala yung exact yung lugar. Pero third floor po yun, sigurado ko. Hindi lumapit naman po sa akin. Isang tindera, may hawak po ng mga bilao. Sabi niya sa akin, Konsi, sila pa naman ako. Konsi, pakawin mo na nung tinda kong bigo. Tinignan ko yung paninda niya. Sabi ko, ate, di naman bigo yun, sabin-sabin yan. Hindi ko bibili niya. Sabi niya, hindi Konsi, secret lang. Sa ilalim ng bigo. Bawal daw magtinda ng bigo sa Mega Market. Hindi ko mabilang ng mga panahon yun, yung napupuntahan namin ni Corman, nakakalap kami sa mga barangay, iba't ibang subdivision, iba't ibang OWA, iba't ibang komunidad sa ating lungsod. Hindi lilipas isang araw na walang lalapit sa amin, sasabihin na, pasensya na, hindi kami makasama. Kasi anak namin, scholar. Kasi pinsan ko, nagtatrabaho sa City Hall. Kaya sabi sa kanila, pag nakita kasama kayo ni Roman, mawawalan daw ng trabaho, mawawalan daw ng scholar. Noong 2019, huwag po sana natin kalimutan kung ano ba talaga yung pinaglaban natin. Bakit ba tayo lumaban? Bakit ba tayo sumigaw at nanindigan para sa pagbabago? Huwag po natin kalimutan na hindi po pagbabago ng pangalan lamang ng mukha ng mga politiko ang pinaglaban natin. Ang pinaglaban natin ay para sa tunay, makabuluhan at pangmapagalang pagbabago sa lungsod ng Pasig. Fast forward, June o July 2019. Sa tulong po ninyo, nakamit natin. Umpisahan natin yung mga pagbabago. Naalala ko isa sa unang kong ginawa, tinanggal yung naalala nila natin, puso yung mga part-part. Hindi na papauso ulit. Ay, hindi pa ba? Diba nung araw ko 2019? Sabi mo ito din, gusto yung mga blue heart, yellow heart, naalala niyo po yun? Kung masipag kang maglakad, o kung may kakilala ka, diba, mas mabilis kang makakuha ng card. Okay naman yung card kasi makakuha ka ng benepisyo pati sa ospital, pag may blue card, libre daw. Okay po sana. Pero noong 2019, July, anong ginawa ko po? Tinanggal ko yung card, may palagaling po sa akin. Sabi, ngayon, ba't mo naman tinanggal yung card? Hindi naman akong benepisyo yan. Pero ngayon, alam na po natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil hindi po dapat kami ilang ang benepisyo. Ginawa natin ngayon, hindi mo kailangan ng card, punta ka na sa ospital, kung balance billing po tayo. Kung anong servisyo ng meron, kung anong servisyo ang kaya ng pamahalaan, wala nang arte-arte pa. Basta taga-Pasig ka, ibibigay po sa iyo. Ibang larangan, totoo po ito. Pero ang tanong ko po sa iyo, ano po ba yung naging pinaka-simbolo natin? Maliit na bagay po siguro, pero simbolo ng pagbabago, simbolo ng pagkakapantay-pantay, simbolo na winakasan natin yung palakasan system. Ano po yung Pasig? Ano po yun? Ang ating pamaskong handog. Sino po dito bago 2019? 2018, basta inyo, ilang dekada na po nakatira sa Pasig. Sino po sa inyo bago ang 2019 ay hindi nakatanggap ng pamaskong handog? Ang daming tataas naman. Hindi natin sa meron, paborito, meron, pag hindi, wala. Pag nakaaway mo yung mga tao ko, wala na. Pero ngayon po, ginagawa natin mula 2019, pinapare-pare po natin. Uli po, siguro lang po yan. Pero ngayon, mula 2019, hanggang sa kasalukuyan, sino po ang nakatatanggap taon-taon ng pamaskong handog?
pinakita natin na posible yung ganyan klaseng pagkakataon. Posible na hindi naniningnan kung malaki ka sa mayor o malaki ka sa kusina, basta ikaw ay pasigin, no? Basta taga-pasig ka, pantay-pantay ang tingin ng pamahalaan sa lahat ng mamamayan. Kung kaya na gawin na po natin. Minasan natin yung kultura, yung sistema ng palakasan. Tinanggal din natin yung estilo ng politika, yung makalumang estilo ng politika, kung saan puro pananakot, kung saan uso yung pautan na kung hindi ka gusto, ikaw yung unang sa mga slaves, ikaw yung unang i-demolish. O kaya ganun kayo mga benepisyo, tatanggalan yung samahan ninyo, hindi kayo makakalala. Minakasan po natin yan. Ano po yung ginawa natin sa lokal ng makalaan? Ngayon po, pagkatapos ng mass regularization program natin, tinanggal natin yung politika sa lokal ng mamahalaan sa ating demokrasya. Sabi natin dapat trabaho muna, walang politika. For the first time sa history ng ating kasaysayan, mas maraming regular at permanent employee kaysa sa contractual. Bakit mo natin ginawa yan? Para hindi mo politika ang iniisip ng mga empleyado, para magtrabaho sila na mas maayos, at para nag-aayon at nagtrabaho sila na maayos, na-escape po siya. Inayawan natin yung kapitan, inayawan natin yung sobra-sobrang politika. At pangatlo, at ito yung pinakamatinding pagbabago na napagpagawain po natin bilang mga pasigil. Giba natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Ginawa natin yung ay makatuhanan ng pagpili natin, ginabanan natin ang korupsyon na ngayon, pinakikinabangan po natin. Nagbubunga na po ngayon yung pinaghirapan natin. Ginabanan po natin. Narinig niyo naman po ito. Pero, totoo, hindi lang isang bilyon kada taon na natitigil natin na dating nagpupunta sa ulo sa lahat. Kung tumatanggap ko ng nipa, hindi lang 9 billion ang pera ko ngayon. Totoo po yan. Palisip na 9 billion. Ang laking nagagawa ko. Pero kung 20% lang, sa iba, mas malaki pa eh. Cheese ko, 20% daw eh. Depende daw sa proyekto, minsan 40, 50%. Kasi 20% lang. Kung tumanggap lang ako ng 20%, yun ang mansyon na meron ako. Hindi lang 1, 2, 3 billion, 9, 10, 11, 12 billion na po. Naibig ako siguro kung tumatawag ko ako niya. Kung pinanggal natin yung klaseng kalakaran sa ating pangalaman. Kaya natin tumayo dito. Proud tayo na sabihin na naglinis tayo ng ating lokal na pamahalaan. At ngayon, hindi mananatili sa ibig yan. Siyempre sa una, natinig mo, galing korupsyon, bumaba yung presyo ng kontrata, ganun na ka, inauguration tayo sa nagpayong. Dati siguro, mga 16, 17 million yun, makabilin pa. Pero ngayon, kahit nagtaas na ang presyo ng semento, ng materialis, nagawa po natin 1.4 kilometers yata yun, 14 million pesos na. Ganun po, maganda ng dami natin natitigil. Lumaki pa yung income natin, hindi tayo nataas ng buwis. Dito sa palengke, nagbababa tayo ng buwis. Malaki po. Pero tumaas pa rin yung income natin. Kasi walang tubig, walang bawas, walang kulang. Lahat pupunta sa pwesta ng kabalang bayan. Kaya ngayon naman, ang focus natin ay kung paano gagamitin yung pondo na ito. Lumaki pondo natin, ang focus naman natin yun. Kung paano palalawakin pa ang mga servisyo ng ating pamahalaan para lalo matulungan ang mga pasigilyo sa nangangailangan ng ito. Kaya ang focus natin ito. At simulan na po natin. Yun ang pangit po kanina. 2022, kasi na natin. Budget kayo para sa mga senior natin. Ngayon naman, yung mga tanggap ng ESWD, gawin din natin ang programa, local senior pension. Ngayon po, hindi lang po basta may local senior pension tayo, nasa 20,000
anibersaryo na ito. Pero isasama na rin natin yung mga maliliit na suspension hanggang 4,000 pesos. Kwalipikado na rin po. Pasado na po yun ang konsipaw yan. Alam nyo, ang dami po. Habang nandito ako sa harapan ninyo yun, sa totoo, iniisip ko, ang babalik mga ito. Kasi ang dami po eh. Lahat ng mga programa natin, lumalawak ng lumalawak. Kung isang araw, ang ito ni Chairman Eric, kakabukas ng cardiac catheterization lab natin sa PCGH, yung mga procedure sa puso, hindi na kayo kailangan mo sa malayo. Dito naman. Sa lungsong ng Pasig, kaya ko natin doon na. Hindi mo nga si Ponzi Volta. Hinulungan tayo sa mga tricycle natin. Tatakal, ba't pa kasi yung income ng Pasig? Pero, ibabahan sa ibabahan sa disipin sa mga vendor, sa mga tricycle driver. Yung practice, libre na. Yung plaka, libre na. Hindi na natin sila sinisingil. Tulong na natin yun. Pag isang araw na rin po yun. Ang dami po magandang nangyayari kayo sa lungsod ng Pasig. Kaya yung iba kung gusto nilang magbulat-bulakan, pero tayo alam natin kung ano ang totoong nangyayari sa lungsod ng Pasig. Pero kailangan ko lang din po sabihin na ang totoo, yung mga magandang nangyayari po ngayon sa ating lungsod. Hindi ko po yan nagawa lang kung ako lang ang isa. Noong 2019 hanggang 2022, natamaan pa tayo ng pandemya. Buti na lang, kasama natin si Corman. Pero sa totoo, marami rin pong pagsubok. Ang hirap, kung mga iba, gusto natin ang pakilala ng pagbabago. May mga humaharang, may mga umaangal, may mga nagsasabi natin, huwag na yan, huwag na yan. Isang konkretong halimbawa, yung Pogo. Ngayon, pati sa national, niliwan na yan ng Pilipinas. Dahil hindi naman Pilipino yung naikinapang doon. Nagdudulot pa siya ng mga ibang kasamaan. Gusto kong pagbawalan ng Pogo. Ano nangyari? O yung mga ibang opisyalis sa city government natin, sila pa yung naglalakad para sa Pogo. Isang halimbawa lang po yan. Pero noong 2022, binigyan niyo po ako ng kakampi na mayorya. Sa pangunan ni Vice Mayor Rodon Jaworski, umayos ang City Council natin. Kumanda ang performance ng sangguniang panlungsod natin sa pangunan ni Vice Mayor Rodon Jaworski. Yan po ang katotohanan. Ano nangyari? Sa halimbawa natin sa Pogo, sa tulong ni Councilor Simon, tayo po ang unang LGU sa buong Pilipinas na nag-ban ng Pogo. Binigyan niyo po kasi ako ng mga kasama, ng mga kasabga na hindi lang basta magpapalulog sa pwesto, kundi align sa vision natin. Kailangan nagkakaisa tayo. Hindi pwedeng isang barko, dalawang direksyon. Hindi pwedeng isang aeroplano, dalawang direksyon. Kailangan, iisa po ang direksyon natin. Tungo sa ikaw-unat. Tungo sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Pakikilang ko ng kulang si Coach Paul. Hindi siya kinalan noong 2022, pero nagtrabaho pa rin po. Tayo nakapagtayo tayo sa pangunan ni Coach Paul sa Yoga ng CSO Academy. Hindi siya nakaupo, pero nagawa niya po yun. Congratulations sa lungsod. Maraming problema sa lungsod natin. At dekada ng problema. Meron po na ditong taga-Ismar, taga-Lanford de Landes, taga-Tambacan Dos. Bigyan po. Maraming problema sa ating lungsod, lalo na pagdating sa lupa. 30 barangays po natin. May problema sa lupa, halos lahat. Ngayon po, anong ginawa natin? Dekada ng problema. Yung Ismar, 4 decades, hindi maayos-ayos yung problema sa lupa. Tambacan Dos, ganun din.
Yung sa Land for the Landless, ganun din. Yung sa tayo naman, sa Malasaka, ganun din. Hindi lang 4 na dekada yun, 5 dekada pa nga yun. Sa tulong ni Councilor